si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Noong Lunes, sinimulan na ng Department of Education ang headcount sa mga guro at estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa Leyte na nasira ng bagyong Yolanda. Isa itong paraan upang malaman ang naging kondisyon ng mga mag-aaral pagkatapos ng bagyo. Sa aming paglilibot, kinumusta namin ang mga mag-aaral sa isang special education school. Narito ang kanilang kwento. Matyagang naghihintay si Teacher Gemma sa kanyang mga estudyante nung araw na iyon sa kanyang nasirang classroom. Ngunit sa kanyang siyam na visually impaired students o mga mag-aaral na may kapansanan sa paningin sa Santo Niño SPED Elementary School, 3 lang ang nakarating matapos hagupitin ng bagyong Yolanda ang kanilang lugar. Sabi nila na natatakot daw sila. Hindi ko naman alam na ganito talagang mangyayari. Pinasok nila Teacher Gemma ang kanilang nawasak na silid-aralan. Nakapanlulumuman, nagpapakita pa rin ang katatagan ng guro. Alang-alang sa mga estudyante niyang sabik pa rin matuto. Basta we were spared by Typhoon Yolanda, okay lang. Nakita ko, andyan yung mga estudyante, andyan mga estudyante ko. Pati doon nakita ko mga estudyante ko at narinig ko na save sila. Mga survivors tayo. Ang kisame at ibang haligi ng paaralan na wasak. Maging ang mga braille books na ginagamit ng mga visually impaired. Hindi na po pwede gamitin yun. Hindi na talaga. Hindi na pwede. Para sa estudyanteng si Kerwin, hindi man niya ganap na nasaksihan ang hagupit ng bagyo. Namayani pa rin sa kanya noon ang takot. Ang bahay namin na wash out pati gamit. Natakot ako. Sana buhay pa din sila. Hindi man niya lubusang nakikita ang lawak ng pinsala. Nadarama pa rin daw niya ang paghihirap ng maraming pamilya. Kabilang ang mga mag-aaral at sila Teacher Gemma sa mga nahatira natin ng tulong sa Operation Bayanihan sa iba't ibang barangay sa Tacloban. Bago matapos ang araw, isinama ni Teacher Gemma ang kanyang mga estudyante upang magsimba bilang pasasalamat sa Diyos na naligtas pa rin sila. Umabot na po sa 400,000 residente ang ating nahandugan sa Operation Bayanihan sa 13 lalawigan sa bansa. Habang patuloy pa rin po ang ating relief operation sa Cebu, sa Leyte, sa Iloilo at Samar. Kahapon lang, narating natin ang bayan ng San Francisco sa Camotes Island sa Cebu, katuwang ang GMA Cebu Regional Station. Sinuhid po natin ang 4 na barangay at 3 sityo para makapaghandog ng tulong sa mahigit 11,000 residente doon. Sakay ng mga bangka, nakapagdala rin tayo ng tulong sa isla ng Tulang Diot, kung saan napuruhan din ang maraming bahay. Mabuti na lang nailikas ang lahat ng mahigit 180 pamilya bago pa man tumama ang bagyo. Samantala, nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating donors at ang ating mga partners na ating mga katuwang sa ating relief operations. At para sa mga nais magbigay ng cash donations, maaari po kayo magsadya o tumawag sa aming tanggapan, magdeposito sa aming bank account o anumang sangay ng Cebuana Luwalier o mag-log on sa www.kapusofoundation.com.